Eto, pahiya dito yung spokesperson ni Sara Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, pahiya ng matindi dito yung spokesperson ni Sara Duterte sa sinabi mismo ng kanyang ng amo nitong si Castelo. Ano po, no, si Sara Duterte. So sabi po kasi dito mga kababayan, sa Pilipinas Today, alam nyo naman napakainit ng usapin ngayon patungkol po dun sa 500 piso na pang Noche-Buena mga kababayan, kung yan ba'y kakasya or hindi. At pamula pa nung nakaraang araw, nung sinabi, inulit ni Secretary Roque, yung mga salita po na yon mga kababayan, sinabi nila ulit publicly, pinag-usapan po yan ng mamamayang Pilipino at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Kasi nga, kinagat din niya ng ibang mga social media influencer. So ngayon, ayon po dito sa Pilipinas Today, sa kainitan ng debate or debate tungkol sa 500 panghanda sa Noche Buena ng karaniwang pamilya base sa pahayag kamakailan ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque, isa sa mga naalala ng publiko ang dating Undersecretary ng Kagawaran na si Ruth Castelo mga kababayan. Si Ruth Castelo po ay dating Undersecretary ng DTI na inappoint ni Duterte noong 2018 mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Hindi kasi kay Roque ang original o yung original daw mga kababayan na idea na tama lang na pagkasyahin ng mga pamilyang Pilipino ang 500 na pambili ng panghanda sa Noche Buena. Disyembre 2022, nang una itong inilahad ni Castelo na inulan din ng batikos at binansagang insensitive sa mahihirap na pamilya mga kababayan. Ang umiinit na debate or debate ngayon tungkol sa 500 halaga ng Noche Buena, nakakuha na rin ng reaksyon mula kay Vice President Sara Duterte na nagsabing matagal nang hindi uubra or matagal nang hindi uubrang pagkasyahin ang 500 na pambili ng Noche Buena mga kababayan. Si Castelo ang official spokesperson ngayon ni VP Sara. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito yan. Ano ba yung pinupoint natin? Bakit sinabi natin na napahiya mga kababayan o pinahiya ng matindi ni Sara Duterte yung kanyang spokesperson? Alam naman po natin mga kababayan na yung original na tagline na yan na 500 pagkasyahin sa Noche Buena, ano po, lalo na't papalapit ang Pasko, hindi po talaga kay Secretary Roque unang nanggaling yan. Ang una po talagang nagsabi niyan, dinemo pa nga yan, ay etong inappoint ni Digonggong sa DTI bilang Undersecretary na si Ruth Castelo o Attorney Ruth Castelo na spokesperson ni Sara Duterte ngayon. Kasi sabi nga dito ni Sara, tingnan nyo yan, matagal na hindi kasya ang 500 para sa Noche Buena ng pamilya. In fact, yung sa amin na ipinamimigay kapag Pasko, nasa 2,100 na yon. So ngayon mga kababayan, ito. Ang sabi kasi ni Castelo mga kababayan, nung taong 2022, si dating DTI Yusek Ruth Castelo ang unang nagsabing kasya ang 500 pang Noche Buena. Si Castelo ay spokesperson ngayon ni VP Sara. Diba? Piruin mo, inano mga kababayan tawag dito, binabatikos ni Sara yung 500. About po dun sa Noche Buena mga kababayan, nakasya na daw yung 500, about po dun sa Noche Buena. Pero hindi niya alam na yung idea na yon nanggaling dito sa kanyang spokesperson ngayon. O paano natin nasabi? Ito yung video ni Castelo. Para makita nyo mga kababayan, ito po yung video ni dating Undersecretary Ruth Castelo. Diba? Ito, play natin. Range of 49.25. 40. Pag ito yung binili, pag binili mo siya separately, aabot ng 120.75. Pag individual. Wala. Pero kulang pa yan. Ano mo, hindi ka mo kasi mabuti. wala pang giniling, wala pang, may kulang pa Kita din mo. sa hotdog. Hindi, ano Ayan, naman, okay na. actually dapat, di ba, kung magluluto, meron ka namang bawang sibuyas at mantika na, hindi mo na dadag. So ibig sabihin mga kababayan, parang ganito, kung magluluto ka ng spaghetti, bawang at sibuyas okay na. Kahit di mo nalagyan ng giniling, corned beef, tawag dito, yung sauce, hindi, may sauce nang kasama yun eh. Kahit di mo nalagyan ng mga ketchup, mga kababayan, at iba pa mga sahog,
okay na yun basta't may bawang at sibuyas, kasya na. Bilihin. Ay, sa Pero kung kanya. bibilin pa rin siguro mga 50 to 60 pesos. Plus. Sibuyas, bawang, mantika, tapos yung karne na ilalagay mo, paminta, asin, kasama na yun. Okay. So anong ibig sabihin? Kasya talaga yung 500. Kasi naman talaga, nakikita naman natin sa supermarket, di ba? Oo. Yung presyo, pag kinompute mo sila, Alam nyo ba mga kababayan, yung 500 pesos pang tip lang ni Tol Chris dun sa tagapunas ng gulong ng kotse niya. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, pang-tip lang ni Tol Chris ulo yan. Pang-tip lang ni Tol Chris ulo yan. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, may sarili po akong pananaw dyan. Tulad ko, pagka Pasko, umaabot kami ng 14. Sa bahay mga kababayan, hindi po talaga kasya yung 500. Sorry po talaga. Hindi talaga kasya yung 500 kapag malaki yung pamilya mo. Pero kung ikaw, single at mag-isa ka tuwing Pasko, katulad ni Tol Chris Ulo, talaga kasyang-kasya mga kababayan. Pero kung ikaw, ay katulad ni Paulo Duterte na kahit mag-isa, at syempre magsiselebrate ka ng Pasko, at ikaw ay nag-iisa, gusto mo nang may bebot na tinutusok mga kababayan, at may inuman na masarapan, hindi po talaga kasya yung 500. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. talagang papasok sa 500. Depende na lang sa choices nila ng brands. Ayan, Diba? Kung si gusto Castellan, nila, ayaw nila ng bundle, talagang mas mahal ang lalabas. Range of 49. Kasi mga kababayan, grabe naman. Ako kasi napakagastador ko pagdating sa mga ganyang handaan eh. Medyo sa tuwing Pasko lang talaga hindi kami nagtutodo. Kasi pinaghahandaan talaga yung bagong taon. Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo pa, ito pa yung sinabi ni Castelo. Babasahin natin ha. Kasya naman talaga. Nakikita naman natin sa supermarket, di ba? Yung presyo, pag kinumpute mo sila, talagang papasok sa 500 pesos. Depende na lang sa choice nila ng brand. Di ba kung gusto nila, ayaw nila ng bundle, talagang mas mahal ang lalabas. Talagang mag-iiba siya, depende kung anong binibili ninyo. Alam naman natin na yung tradisyon talaga, lalo na tayo mga Katoliko, mga kababayan, yung iba pa nga pinapangutang pa yung handa tuwing Pasko, yung handa tuwing piyesta, yung handa tuwing bagong taon. Diba magkahanda lang. Kaya talagang para sa akin mga kababayan, kung malaki yung pamilya mo, hindi talaga kasya yung 500. Pero kung ikaw ay nag-iisa at matipid ka sa buhay mo, kasyang kasya yan mga kababayan. Bili ka ng 3 tuhog na barbecue. Oh, pag may 3 tuhog ka ng barbecue mga kababayan, bili ka ng meron naman diyan na ano ba 'yon? Yung maliit na parang cake mga kababayan, cupcake. Oh, tapos bili ka ng minabibili naman diyan sa tabi-tabi na pansit. O ihanda mo kung mag-isa ka lang sa buhay mo. Kasi yan mga kababayan, tapos bili ka ng 2 San Mig Apple. Okay na yung Pasko mo. Okay na yung Pasko mo mga kababayan. So anyway, sabi pa dito ni Castelo, ito pa daw. Yung mga pangsahog, kasi pangluto, that's staple in every kitchen. Diba? Bawat bahay naman ay may kusina. So hindi na natin sinama sa computation because naturally, talaga meron tayong asin, paminta, sibuyas, bawang. Expected na natin na mayroon silang ganoon sa bahay. Paano kung wala? Yan ang tanong dyan. Paano kung wala? Kasi meron tayong mga kababayang Pilipino, especially yung mga pobre na katulad natin, na yung iba ay walang kusina talaga. Diba mga kababayan, na kung kailan magluluto sa kabibili. May mga ganyan. Na kung kailan magluluto sa kabibili ng mga pansahog at kung ano-ano pa. Paano kung walang mga bawang at sibuyas, tapos bibilhin pa, hindi po talaga kakasya. Mga kababayan, pasintabi po. Pero kung ikaw nga naman ay nag-iisa at bibili ka na lang ng mga turo-turo dyan sa labas at yun yung gagawin mong panghanda tuwing Pasko, kasya sa'yo yan. Pero kung malaki yung pamilya mo, hindi po talaga. Mga kababayan. Ano po? So kung kayo mga kababayan, tatanungin, dito po sa mga pinagsasasabing ito, kasi dito pala nagsimula hindi pala kay Secretary Roque. Kumbaga sinakyan lang ni Secretary Roque. Inano lang, ano ba tawag doon? Ni-recycle lang niya ulit mga kababayan. Ito pong idea ni former DTI Undersecretary
Attorney Castelo. Pero masaklap kasi dito, si Sara Duterte at si Paulo Duterte yung bumabatikos doon sa doon sa ginawa o doon sa tawag dito, sa nagpauso ng 500 kaso po sa Noche Buena, mismong appointed pa ng kanyang tatay. Diba? Kaya nga dito kay Paulo Duterte, bago nyo batikusin si Atty. Claire Castro, alamin nyo muna kung sino ang totoo at tunay na nagpalaganap niyan. Yung appointed ng tatay nyo. Diba? Ito si Castelo, appointed yan bilang undersecretary noong 2018. Nagsilbi po yan mga kababayan sa DTI bilang undersecretary pamula 2018 hanggang 2023. Mga kababayan, ano po? So kung kayong tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Kasi talagang pinahiya, pinanatan, diba? Di umano, ni Sara Duterte, pinahagingan, yung mismong nag-imbento pala ng ganitong 500 na ito na hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Diba? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Pero sabi dito ni Pepe Malonzo, siguro mungkahi lang na lang ang dapat sinabi para hindi na lumaking issue. Nasa atin kung magdadagdag tayo more than 500. Just na yon. Pero kung ako yung undersecretary ng DTI, ano nyo sasabihin ko? Yung 10,000 sobra na yun. Ang Noche Buena. Di ba mga kababayan? Para wala na masabi yung taong bayan. Sabihin ko, yung 10,000, sobra na yun, pan Noche Buena. Marami ka na mabibili doon. Baka nga hanggang bagong taon pa, handa mo pa yung handa mo nung Noche Buena, ilagay mo lang sa rep. Di ba mga kababayan? Para walang masabi ang taong bayan. Kasi alam niyo sa totoo lang, ito po kasi ay gagawin talagang big deal. Lalo na yung mga DDZ ay naghahanap po ng butas laban po sa gobyerno. Mga kababayan, sa totoo lang, naghahanap sila ng butas na sa kanila din naman nagmula yung butas, mga kababayan. Katulad dito, appointed pala ni Duterte yung nagpauso po niyan. Ni-recycle lang ni Secretary Roque. Pero para sa akin mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko, kung malaki yung pamilya mo, hindi talaga kasya. Pero kung ikaw ay nag-iisa at gagawin mo na lang, bibili ka na lang ng mga turo-turo dyan, kasya po yan sa'yo. Mga kababayan, ano po? So comment below na lamang po kung ano pong masasabi nyo, hingil po dyan.